Matapos nang maganap ang kasal kagabi, ito na ngayon si Langga. Balik sa dati niyang trabaho, ang tumulong sa kanyang mga magulang sa mga gawaing bahay nang wala na siyang iniisip na mayroon na siyang asawa. Pero ano nga ba talaga ang plano namin para kay Langga? Ngayon susubukan natin ang kanyang katatagan, kung paano niya kakayanin ang buhay na inuuna ang pag-aaral. Ito ang isa sa mga advocacy ng Pugong Biyahero Team, kaya po kami umakyat ng bundok. Ito ay para mabigyan natin ng mas magandang kinabukasan ang mga batang katutubo na walang-wala sa buhay at may pangarap. Si Langga, bibigyan natin siya ng bagong pag-asa. Mula nang makilala natin siya kahapon hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin ma-explain sa akin sarili o hindi ko maipaliwanag na ang lahat ng ito ay parang itinadhana rin. Si Jerome at si Quindy ay parang itinadhana rin ng panahon. Ang pagpunta namin dito ay parang nakaplano lahat na ibinibigay ng Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, wala kaming ibang gagawin kundi ang maibigay muna ang mas magandang kinabukasan ni Langga. Sisimulan natin ito sa pag-aaral. Dahil naniniwala talaga ako na kung ang lahat ng batang katutubo ay mag-aaral, mas magandang buhay ang kanilang makakamtan balang araw. Good morning po mga kababayan. So yan, nandito pa rin tayo sa lugar po ni Langga. Dito sila naghugas ng kanilang mga pinggan. Galing po dyan sa gilid, parang sa kanal lang. Naalala ko si Russell sa kanya nung time na inuwi namin dito. Yun yung naghugas din sila, pero dun sa gripo at saka dun sa sapa nila dati. So si Langga po, di ba yun nga nangyari kagabi, ay hindi nga siya na natuloy ng pag-aasawa. Yung kwento kasi mga kababayan, alam nyo, hindi rin naman niya yata alam na siya mag-aasawa na biglaan no? So nagulat na lang din siya pala na yung lalaki ang nakipag-usap pala sa parents na kung pwede siyang maging asawa. Sabi niya natakot siya kasi syempre hindi mo naman ina-expect sa buhay mo na, 'di ba? Na yung mapapangasawa mo that time doon lang mo din makikilala. Kaya nga nung nakita namin, akala namin ay nagligawan, pero inamin niya rin kanina na hindi pala sila nagligawan. Parang yun nga, boya lang. Kung siya po ay nakapag-asawa, di ba? Okay, sorry. Ay, mabasa. Okay. Yan, kung si Langga po ay nakapag-asawa kagabi, yan, hindi natin siya ngayon makikita na maghuhugas. Dahil marahil ay kasama niya na yung lalaki at magkatabi na sila. Magaling na lamang at mayroong kapalit. Pero kung wala rin kapalit, siguro possible hindi pa rin siya mag-asawa, kasi yung isip ni Jerome ay baga advance siya mag-isip na para sa kapakanan nito. Payag naman siya actually. Pero kung minuto nga lang saglit na hindi kami namin siya nakita, wala na. May asawa na siya ngayon. So Langga, so you're free na Ay, malaya ka na. Tingnan mo yan pinsan niya, naglalaro pa sila. Hindi ka niligawan ni Jerome, no? Hindi ka Bisaya. Wala ka gipanguyaban? Wala. Tingnan nyo, batang bata pa. Feeling ko nga hindi siya 15 years old eh.
Hindi siya 15 years old talaga. Kasi anong grade ka na nga? Grade 6? Oh. Hindi to 15 years old. Kinilang. Murag 13 lang to. Kailan ka pinanganak? Sa mong birthday. Hindi mo alam? Oh, kita nyo? Feeling ko magkaedad lang sila. 12 lang to. 12, 13. Oh. Oh, ngayon ang naging asawa na yung kanyang ate. Oh. Yung tulad nga ng sinabi ko ay siya ay ating tutulungan para makapag-aral. Ngayon, kakausapin na natin ang masinsinan ng kanyang parents para mas maintindihan nila ang lahat. Oh, ibibisaya na lang, pupuntahan natin dun sa kanila para ano. Tingnan nyo naman, oh. Batang-bata pa talaga siya. Oh. Langga, masaya ka ba? Hindi ka nakapag-asawa? Lipay ka? Hindi mo nagminyo? Oh. Masaya daw siya. Oh. Grabe ano. Tignan nyo, naglaban ng ganyan ang bata. Oh. Naglalaro pa. Kaya lang, ang pangamba po is ganito. Kailangan sabihin, ang parents na rin naman nga nagsabi na kunin na siya. Kasi kung hindi, maraming manguyab, manligaw, parang hindi makahindi ang magulang. Sa isip ba natin, pwede pala talaga. Kaya, kailangan makausap namin ng masinsinan. Kaya lang, ganito yun mga kababayan, hindi ko pa siya pala pwedeng maisama ngayon. Bukod siya ay, okay lang naman na ano, ay sa travel lang naman, dito lang naman. Bukod sa minor de edad siya, ngayon kasing Mayo, ay kami ay papunta ng ano, paluwas ako ulit ng Manila. Si Aiza, hindi maiiwalas, si Aiza ay kasama ni Madam papuntang Negros. So ilang linggo din yon. Maiiwan lang si Junjun at saka si Melvin. Hindi ko siya pwedeng iwan doon. Siyempre, di ba, minor de edad pa yan. Hindi naman natin sinasabing masasama si Junjun at may gagawing masama. For safety ba? Kasi minor de edad to. Paano kung lumabas, di nabantayan or something, di ba? Mawala. So cargo natin. So hindi naman maano ng konsensya ko yun. So maaring balikan na lang muna natin siya dito para maisama siya. Lang, mag-aaral ka lang ha. O, kausapin ko yung mga magulang mo ulit. Ha? Asan na yung asawa? Nagmotor man? Balik pa siya? Okay. Asa mo magpuyo? Dito?
Okay, so ito mga kababayan na yung parents nilang Langga. Langka. Langga. Hmm. Oh, ano sa ngalan mo nga, Nay? Maribit. Maribit, si tatay. Aboy. 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 Oo. Pila edad ka na? Ako nga tsaka Okay, oh, hindi nila alam. Even si si Langga, hindi nila alam din yan kung kailan pinanganak. Di alam birthday. Birthday, kano sa birthday ni Langga? Wow. Oh, hindi alam. Kaya sabi ko, wala pa itong 15 anyos. 12 o 13 anyos pa lang ito. Oh. Okay, so ganito po, no? Bisaya, kailangan natin ng mag-translate. Lika Tantan. Si Tantan ang ating spokesperson muna. Oh, lingkod mo dito, Tan. Dito ba? Dito ka, Tan. Naintindihan mo naman yung Tagalog, ano? Medyo. Okay. Si Brad. Brother? Si brother. Brad, dito. Brad. Translator. Translator. Oh. Tawagin natin si Edito para mas maintindihan nila yung aking sasabihin. Diba? Ha? Lingkod ka lang dyan, Tan. Oh. Si Tantan ang aming kasama dito every time na kami pupunta dito. Yan ay inoobserbahan ko lang si Tantan para talagang masipag siyang mag-aral. Ano natin. Dito naman na si Edito para mas ma-explain lang. Medyo closer ng konti. Heads closer. Para hindi medyo malayo. Okay. Para at least maano rin si Tantan sa atin. Okay. So, ngayon Nanay Maribet. Okay. So, tulad ng napag-usapan natin, bawal na siyang magminyo. Bawal na mag-asawa. Pag-eskwelahan muna ang bata. So, sa sir Paul gabi na bawal pa asawa sa anak no pagpa-eskwela pa. So, kaya karon lang susuportahan ko siya sa kanyang pag-aaral, okay? Pero hindi ko pa siya makukuha ngayon kasi pa Manila ako next week. Walang tao sa balay na mag-aatiman sa kanya. Tapos, okay, suportahan ni Sir Paul si kanan nag-eskwela. Pero kung din ba ko yan gunto, so, gandi ba si kanan ta Manila? Pwede man ako din pa nag-arapan yan. Oo. Papadag ko yan. So, warang pakabantay kanan, so mas kanan dito. Autorit balik, kanit man. Pwede man. Bantayan lang si Langga. Bantayan. Okay? Starting June, kung kahit man dito man siya mag-aral, susuportahan ko yan. Makita ko lang yan nag-aaral ng mabuti. May ano rin siya kumbaga, chance naman niya na yan na madala rin siya sa Manila in the future na doon siya mag-aaral ng college. Basta wag lang siya pagminyoin. Ko sa pamingyan. Ayaw ha. Pag may nang ligaw, paalisin agad. Pag daw panguyab, paawaan niyo diretso ya. Paawon ta. Paawon ta man. Magtigbas ang mga. Adya. Kunog awbog tigbas. Sige. Uy, sag, akad kun kayra siyang kag-eskwela. Kanding kun kag-support, akad kayra eskwela. Kanding kun kag-support yan. Okay kiman yan. Pero okay ko nagparumano rin. Parumano. Okay kiman. Ko dumon dari okay aman. Ano sabi niya, Tantan? Nila? Anong daw ninyo na okay daw sila. Okay. Tingnan nyo, batang-bata pa. Kung kumilos na. Sa panahon ngayon, huwag nyo nang hayaan ang mga bata 10 anyos, 11 anyos, 13 minor na pagminyoin ng maaga. Pag-graduatein muna ng pag-aralin. Ano ba? Sa panahon gunto, ano daw
hayaan ka mabata nagpakaasawa na sayo. Oo, pakasay. Oh, Kung yeah. pakasay, Dapat- makasawa. Ay dapat nagpa-eskwela mo Oo. pa. Para pakatabang ka niyo. Pakatabang bagkanta siya, warag ka nga. Tsaka akad isyo. Pag kung paka-eskwela ka nin, okay, karuman niyo man at taglisod. Oo, dumatari at least yung tag sa isang kakon. Okay. Ha? So starting June, kami na magpa-eskwela sa kanya. May allowance sa monthly. Punta ta ko abroad klase. Kanin ako pa eskwela. Oo, kantin to. Tapos boys kanin ta allowance. Ha? Bulan-bulan. Okay? Oo, mga. Salamat. Ha? At least na-survive niya yung maagang pag-aasawa. Oh. Basta matipad ka kandi ka. Kandi-kandi kuwat sa inabato. Nagpapasalamat daw siya nga ikaw yung magsuporta sa bata. Mag-aral. Kana may public kayo. Publik kay man at kanan, magkakuan na kapasalikan na kunay kakon. Oh, yun, nagpapasalamat daw siya sa atin. Okay? Kasi yung ate niya, yung na kanyang napangasawa nung magiging asawa niya dapat, hindi rin nakapag-aral ng diretso yung grade 7 lang din. Okay? Salamat tayo ha. Salamat sa inyo. Oo. Ha? Oh. Para hindi siya makapag-asawa, babantayan lang maigi. Okay? Tapos, bibigyan ko kayo ng konting tulong pang suporta lang sa kanya. Ha? Oh. Palit siya ng mga sanina niya, damit. Ha? So bayan ko Sir Paul to para pakamoy to gamit Oo, mo. kamit ka sa inyo. Ha? Ano na? Marites. Marites. Palitan siya ng sanina Oo. Kuhan. 2, 3, 4, 5. Oh. Oh. Palitan siya ng sanina. Ang kailan. Bawa pa. Huwag lang magpagwapa. Kay gwapa man na siya. Basig pagbilan mo pa siya ng pampagwapa. Samot na ng Ang mga lalaki, mga manguyab. Oo, kaibo kanon. Waro na naman. Oh. may na lang Siya ba'y ikaw ba'y dalaga na? Ito man eh. Di. Oh. Dalaga ka da. daan mo na rin ka na. Naglakad. Diyos ko po. Oh. Kung ikay hindi nakita kagabi, kahapon, kinuha ka na ni Jerome. Ha? Okay. Pwede yan makakanyo o kagpaasawa. Pwede yan niya kangagaw po ko. Oo. Ito, pangbili niya ng yung sanina, ha? Punta ka sa nursery. Oh. Ha? Yan yung makuasa isa. Yan yung mapakambal yan. Palit imong bagong sanina. Oo. Para oh. Magpuyo lang sa balay. Tigil lang sa balay ba? Ayaw maglakaw-lakaw sa sityo-sityo para di ka makita ng mga lalaki. Kakakunog para kakawbol. Kung kakakita ang kat mo, damarin. Isipin mo, Langga, sinave ka namin ha. Nisave ka namin para maaga kang, hindi ka maagang makapag-asawa. Panako. Agoy. Nga, paminaw ba? O, explain ni dito sa'yo. O. Kanyo nakapaparang. Asan Sir Paul no? Kuha, makaglaog-laog. Oo. Ay correct baloy so para kuha ba para kung agkakidat mo lukos. Kakamuyaman. Oo, iyo karo kasi kasagingan. Tapos kuha kasi puntaan in si Sir Paul nakakapag-asawa, dapat ko sayangan. Oo, si Kanman. Concentrate ka pag-eskwela. Oo. Kasi pag-eskwela, no, para gyapon to kay kung kaugalingon. Kana si kan para ti Sir Paul kam para kanami. Para gyud koy kun Koy kau ko mo. kami nagkaipanako ni Intindihan mo lang ka. Ha? O. Magmamature din yan. Yung bata pa talaga. Kaya nagduda ako na 15 anyos siya. Kasi yung 15 anyos yan, yung isip niya hindi dapat ganyan.
Kuno kandig pansag na kinsa. Daw kumpad ta matres. Oh, 13. Kasi si Tantan, 17 na daw siya eh. Pila edad ka na nga, Tantan? Oh, immature na yung isip niya eh. Ini hindi pa eh. Pero normal naman siya. Kaya yun ang edad niya. Tao daw siya sa Bagyong Pablo. Pablo Oh, Marcial. Bagyo. anong taon yung Bagyong Pablo? Ah. Oh. 2011? Oh, di wala. 12 ah. Ha? 15. 11. Di ko murag. 12. 12 no? 14. Ganun lang ang edad niya. Sige. At agpapasalamat din ako kay Jerome kasi ano siya, ano ang utak niya ba? Tawag yan? Open ang utak niya. Nagpalaya siya ba? Nagpalaya siya sa kanyang kaligayahan, sariling kaligayahan para lamang, di ba? Mabuti na lamang at may nakareserba. Nakareserve para saluhin. Pwede pala naman yun. Buti, parehas namang handa. Oh. Okay? Sige po mga kababayan. Oh, scholar na kita ha. Swerte ka kasi sa akin ka. Mag-insa ko. Kung may magpaaral pa sa'yo, mas maigi din. Abot yung matsyog ka. Yung kapasalamat apat sa kanyo kag supulta ka na. Sikan man, sila makapari no kan. Kagi ka, mako ka magpaamang. Kasi mga kababayan, kung hindi natin siya isi-save, wala. Paulit-ulit lang yung mangyayari. Sikan makag... Kaya sana ma-realize mo na. Pag wala naman siyang alam nga kasi itong may kasalanan eh. Sila ang may kasalanan eh. Sila ang may kasalanan ng lahat. Wala naman siyang alam eh. Itinan nyo, batang-bata pa. Pero sana magsingkin sa utak niya ba? Na maalala niya yan na bakit natin to ginawa. Pagka yan natututo na, yung mapapanood din naman to ng teacher niya, nakasubscribe sa atin yung mga guro niyan eh. So, mapaparealize din ng teacher dyan kung bakit nang ginawa ito. No? Okay? Sige po mga kababayan, salamat sa inyo again. And abangan nyo na lang po ulit yung natin dito sa kanya. Thank you. God bless. Bye-bye. Bye-bye ta. Bye-bye. Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar. Na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit ito sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito, ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar.